kundi huwag niyo siyang bigyan at di mo bibigyang puwang na siya ay manguna't maghari sa iyo, kundi ang paghahariin mo ay ang Kristo sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kapag pala ginusto ng tao, yung 8 oras mo'y napakahabang partisyon sa gagawin mo. May 12 oras pa po ang maghapon. Yun nga lang 8 oras, napakahaba na ng puwang mo para sa Ama. Pagmulat ng mata mo, nagka-oras ka na sa obligasyon mong dumulog sa Kanya. Pagkalipas ng pagdulog mo, may puwang ka na para sa pamilya. May puwang ka na sa obligasyon mo sa tahanan. Kung may hanap buhay ka at di mo puwang ang obligasyon sa mga pamilya mo, may yaya ka, may katulong ka, may puwang ka sa mga obligasyon mo sa iyong hanap buhay. O kay buti ng Ama, o kay dakila niya, napakabait niyang totoo. Ito po ba'y damang-dama ng tao? Kung nadarama ninyo tao, walang puwang ang galit at hinanakit, pagdaramdam sa inyong puso. Sapagkat ang puwang ng pag-ibig na handog sa inyo ang siyang sa tuwin ay nananaig at inyong nadarama. Buhay po ba ang Diyos? O mga mahal ko, may puwang pa po ba ang sakit sa inyo? Mga minamahal ko, kung nababasa niyo po ang istorya ni Pedro, anong sinabi ng Kristo? Pinahintulutang ipagkaloob kay Satanas na ikaw ay gamitin. Subalit, kapag nagbalik loob ka na, ay huwag mong kalilimutan. Ano po kaya sa tao? Sa oras nang siya ay nagpagamit kay Satanas. At pagkatapos na nagamit siya ni Satanas, nagkapuwangan liwanag sa kanya, muli pa po ba'y pagagamit siya o maninikluhod ng magbagong buhay siya? Mga mahal ko, kaya nga Pedro ay nagawa niyang ipagkaila ang Kristo. Nagkapuwang sa kanya si Satanas na pahintulot ng Ama sapagkat siya'y mahina pa sa pagkilala sa Kristong kanyang guro. Kaya't nagkaroon ng puwang ang pagpasok ni Satanas, subalit maliwanag ang habilin sa inyo man, mga mahal ko. Maaring ihabilin sa oras na ito kung nagkaroon mang puwang si Satanas sa inyo at pahintulot ng Amang subukin kayo sa katapatan at inyong pananampalataya. Nawa sa oras na ito ay magkaroon ng puwang ang malalim na pagbabalik loob nyo na makilala nyo ang Kristo, makilala nyo ang Ama at matalitdan ang demonyo. Sa tuwina, may puwang ang kalaban, subalit malaki ang puwang at puwersa ng Ama para tutulan niya sa iyong anak niya na tapat sa Kanya. Sa pagbalik loob mo, ay makita mo kung alin ang mas mabuti, ang nagbigay puwang si Satanas sa buhay mo at tinanggap mo naman, o ang puwang na napakamakapangyarihang Ama para makalimutan mo siya. Mga mahal ko, buhay po ba ang Diyos? Lagi kong tatandaan, kilala ka ng Ama, sinusuri ka niya, nalilirip ka niya, kaya't kapag nakita niyang may kahinaan ka at humiling sa kanya si Satanas, tingnan mo nga kayang anak mo na yan kung totoong tapat sa'yo, subukan mo nga kang ipahintulot na ako naman ang maghari sa kanya. Nang dahil mahina ka, sulong subukan mo. Subalit sa kahinaan mo man, hindi mo pinahintulutang lubos kang maagaw, nanikluhod ka at nanambitan, tinuran mong Ama, ako ay patawarin.
At huwag mong pahintulutang buong buhay ko'y pagapi mo ako sa iyong satanas na kalaban. Ako po ay nagbabalik loob sa iyo. Tigibin mo ng kalinisan ng puso ko at tuwirang kapayapaan ang isip ko. Upang sa gayoy wag na muling magkapuwang ang kalaban mo sa buhay ko, kundi ikaw na ang manahang totoo. At siya ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Bakit din kay Judas ay nagkapuwang si Satanas? Sapagkat alam ng Kristo at alam ng Ama kung ano ang kahinaan ni Judas. Kaya't siya ang pinasok na magkakanulo upang maganap ang pahayag sa banal na kasulatan. Mga mahal ko, kung sa unang buhay nyo, pinahihintulutan nyong magbilang Judas kayo, nawa sa oras na ito, patayin nyo na ang pagkakahudas ng demonyo sa inyo at maghari ng totoong Kristo, mamatay na ang paghahari ng damdamin nyo at mabuhay ang Espiritu sa inyong tauhan. O mga mahal ko, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ay nagagapi kung ikaw ay mahina pa. Subalit panindigan mo na ika'y anak ng Ama. Panuntunan niya ang tupdin at hanapin mo at makakawala ka sa pagkakabigkis ni Satanas sa iyo. At yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Sapagkat kung saan may kahinaan, mayroong kalakasan. Kung saan may kadiliman, mayroong kaliwanagan. Kung saan may karupukan, mayroong pagtitibay. At kung saan mayroong kawalan, mayroong kapunuan. O aking mga mahal, tigibin nyo lamang ng kabukasan sa pagtanggap ang inyong sarili. At matitigib din kayo ng bukas na pangunawa na mula sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa buhay na Diyos. Alam niyo po, napakabait ng Ama. Bait ba ang Ama? Bang Ama, salamat na ligtas ka sa opera. Buhay po ba ang Diyos? Yan po. Kung minsan pag nilayan niyo po ang pagkilos ng Panginoon, ano po? Tingnan niyo po kung nakadatal at hindi nakadatal. Ano po? Masusuri niyo naman po kapag ang Espiritu ang nangungusap at pagkatao. Mababatid niyo po kapag mula sa tao ang salita at mula sa Espiritu. Ngayon po, masusuri niyo, mabuti po ba ang Diyos? Mabait po ba ang Ama? Amen. Buhay po ba ang Kristo? Amen. Salamat mga mahal ko. Sapagkat kung paano ang tinuran niya, ikaw tao na mula sa palad ko, hanggang ngayon, sa akin pa rin nakasalalay ang buhay mo. Buhay po ba Diyos? Huwag niyong sabihin sa inyo nakasalalay ang buhay niyo. Dili kaya'y kung ama't ina ka, sa'yo nakasalalay ang buhay ng mga anak mo. Hindi totoo yan, mga mahal ko. Sapagkat kailan may walang makapagsasalalay ng buhay ng kapwa niya sa buhay ng tao. Sapagkat tanging Ama lamang ang may hawak ng inyong buhay. Kaya't kung lolobin niyang pahabain, paiksiin, ay kaya niyang gawin. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Kaya gusto mo bang malawig ang iyong lakas? Gusto mo bang lumawig ang iyong talino? Gusto mo bang lumawak ang iyong pananaw? At gusto mo bang makamtan ang tunay na kagalakan? Piliin mo ang Ama sa buhay mo. Huwag mong bigyang puwang si Sanas. Sabi ni Sanas,
may manas pala siya. Hindi manas si Satanas sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Nang unang panahon sa talatan at kabanata ng buhay ng Kristo at sa kanyang ano po ang mga ginamot? Manas, bulag, bingi, pipi, ano pa po? Na